Next, may pakita ko na sa unang part, sa part 5, basta ang alif at saka lam na laging magkasama ay kapag walang bawel ay automatic yan. Fatha ang gamitin mo dito at sukun dito, magiging al kung basahin. Kahit wala kang makikitang bawel. Kapag wala lang talagang bawel. At kapag ang letra naman na sumunod sa kanya ay may kasamang sadda, ay masa-silent ang lam. Kagaya ng isinulat ko na as-sama. Yan. As-sama. Ay tingnan natin sa Quran ha. Pansinin mo kung paano basahin kasi dagdagan natin yung mga alif at saka lam. Ito. Unahin muna natin dito. Alif, lam, ya. Ito ay walang sadda dito sa sumunod sa lam. Kaya magagamit natin ang talaga magagamit naman natin kasi may bawil nga eh. Yan. Ito ay alif, lam, ya, lam. Ito ay alif, zal, alif, sin. Ito ay, yung makita mo yung ganito na sign kapag may tuldok, jim. Kapag dito yung tuldok niya ay kha. Pero ito ay dito yung tuldok niya ay jim. Kapag walang tuldok siya ay ha. Bali ito ay may tuldok dito kaya ito ay jim. Ito ay walayli. O tingnan mo. Ang na-silent lang ay itong alif. Kung dito lang ay sabihin mo na al-layli idha saja. Bali gamitin natin ito kasi magkasama talaga sila. Wal-layli. Gamitin mo na, sabihin mo na wal-layli kasi may sadda. Huwag mo sabihin na walayli. Kapag walayli ay hindi mo nagamit ang sadda. Bali wal-layli idha saja. Patagalin mo rin dito sa dha kasi may alif. Itong last na letra na babasahin natin, naghinto tayo, gagamitin natin ang bawin niya kahit naghinto tayo dahil mayroon nga alif full line dito sa last niya. Dito. Kaya magagamit natin. Bali, atras tayo. Ito ay ad-duha. Alif, lam, bod. O, tingnan mo. Ito ay walang tuldok, kaya ito ay ha. Ito ay may tuldok, kaya ito ay jim. Yan. Ad-duha. Bali, atras tayo. Gamitin natin ang waw. Bali, ito ay wad-duha. Yan. Wad-duha wal-layli idha saja. Pansinin mo. Basta ito ang kailangan na. Pansinin mo. Intindihin mo kung paano basahin ang alif at saka lam. Ang alif at saka lam. Ang alif at saka lam. Kapag walang bawil. At kapag dadaanin natin siya, dito tayo magsimula sa atras niya. Halimbawa ng ito, wow. Wal-layli. Itong ad-duha ay kapag dito tayo magsimula sa waw ay dadaanan natin siya ay magiging wad-duha, ganyan. Wal-layli idha saja. Yan yung pansinin mo ha. Ito pa. Dito tayo. O, ito. Alif, lam, ya at saka lam pa rin. Ito ay al-layli. Pareho lang kanina. Pero dito lang iba. Ito ay gamitin natin itong waw kapag diniretso natin, dadaanan natin sila. Dito tayo magsimula sa waw ay magiging wal-layli. Ito naman ay idha. Alif, zal, alif. Patagalin nyo dito sa dha kasi may alif. Bali, wal-layli idha yaghsha. Ito ay ya, ghain. Pansinin mo mapa-ain man or ghain ay kapag sa center ay ganyan yan. Dahil may tuldok siya ay ghain. Tapos ito ay shin. Shin. Tapos gagamitin natin ng bawel kahit mag-stop tayo kasi may alif full line dito. Kaya wal-layli idha yaghsha. Yaghsha. Pansinin mo ha. Next. Ganyan natin para makita mo silang dalawa. Ito ay alif, lam, nun. Tingnan mo. Ang letrang sumunod sa lam ay may sadda, kaya masa-silent na ito. Ito ay ha, ra. Alif, pareho lang ito na idha. Ito ay idha. Tapos, ito ay yaghsha. Ito naman ay tajalla. Ito ay ta. Gagawa sa next video lang siguro. Gagawa ko ng lahat ng mga ganito na sign. Kasi ibahin ko rin ng mga ganito eh. Pero advance na ito. Itong makita mo yung ganito na sign, ganyan, at saka yung may ganyan. Papansinin mo lang ay tuldok niya. Dahil dalawang tuldok, ito ay ta.
Ito ay, dahil may tulog, ito ay jim. Bali, lam, yan, alif full line ito. Kaya ito ay an-nahari idha tajalla. Tingnan mo, na silent ang lam dahil may sada itong sumunod sa lam. Itong letrang na sumunod sa lam ay may sada. Bali, atras tayo dito. Magiging, kapag dadaanan lang natin itong an-nahari, dito tayo magsimula sa waw. Kapag dadaanan natin sila ay magiging wan-nahari idha tajalla. Yan, basta ang pansinin mo ay kung paano basahin kapag ganyan ang makita mo. Yan. Wal-layli idha yaghsha wan-nahari idha tajalla. Yan, tandaan mo ha. Yan ay ha din yan. Maraming paiba-ibang style ng ha. Yan ay ha din yan. Ito ay rabbuhum. Yan din siya. Yan. At iba pa. Ito naman. Ito ay wal-layli. Naulitin. Wal-layli idha. Naulit din ang idha. Ito ay ya, sin, ra. Siya nga pala, hindi ko na ituro ito sa part 3 kung paano basahin. Ay part 2 kung paano gamitin. Yung ganyan na makita mo na nagkabaliktad ito. Itong sin ay sukun siya. Tapos itong ra na sa last niya ay may bawel. Kaya sabi ko, hindi pwedeng malalagay sa unahan. Kaya ito ay nalalagay siya sa unahan. Kung dito lang tayo sa sin at sa ra, nauna siya kaysa ra. Bali, pansinin mo lang, ito yung makita natin mga ganito ay pansinin mo kung paano bigkasin. Basahin mo ito ng yasr. Ganun lang, yasr. Wal-layli idha yasr. Atras tayo dito kasi meron pa yung marami mga kasama dito. Ito ay alif, lam, fa, jim, ra. Dito na tayo magsimula sa waw. Dadaanan na natin sila. Bali, magiging wal. Hindi masilent ang lam kasi wala nga sadda dito. Tingnan mo may sukun. Ito ay wal fajr. Ganun. Parang gagamit ka na rin dito ng kasra. Kaya wal fajr. Pansinin mo sila kung paano basahin. Kagaya ng dun sa inna anzalnahu fi laylatil qadr. Ganun. Mga dir. Yan sila. Yan. Zir. Wal fajr. Ganun. Pansinin mo na lang kung paano basahin mga ganyan ha. Wal fajr. Ito naman ay walayalin ashr. Waw, alif, ya. Walaya. Patagalin mo ng konti dito sa ya kasi may alif. Itong lam, tanwin siya. Kaya huwag tatapos sa letra nun. Walayalin ashr. Ain, shin, ra. Yan. Pansinin mo kung paano basahin pagdating sa ganin. Sir. Sabihin mo na sir. Ganon. Sir. Ito naman ay jer. Ito naman ay ter. Wasyaf'i wal watr. Ganun lang. Waw, alif, lam, shin, fa. Ito ay ain. Kapag sa last ang ain, mapa-ain man or gain ay ganyan siya. Kaya, wasyaf'i wal watr. Waw, alif, lam, waw, ta, ra. Wal watr. Ganyan. Pansinin mo ha. Kung paano basahin sila kapag mga ganyan. Wal fajr. Walayalin ashr. Wasyaf'i wal watr. Wal layli idha yasr. Ganun lang. Next naman.